Musika, pasensya na, pero ayoko talaga. Pakiusap, alisin niyo ito, mariing sigaw ng isang lalaking pasyente habang nagpupumiglas sa loob ng silid. Kahit hindi sila naroon mismo, malinaw na naririnig ng mga nurse ang galit na tinig ng pasyente. Hay nako, kawawa naman si Nurse Rosalinda, malungkot na sabi ng isa sa mga nurse habang tumingin sa direksyon ng ingay. Ayan na naman siya, nagwawala na naman. Alam mo, sobrang stressful talaga dito sa orthopedic department. Parang araw-araw na lang may ganito. Napailing ang lalaking nurse, kasabay ng malalim na buntong hininga. At ikaw pala ang papalit kay Nurse Rosalinda, dagdag pa niya habang nakatingin kay Luz Biminda. Good luck na lang talaga. Ikaw ang hahawak kay Mr. Fernando Alvarado. Matigas ang ulo at napakahirap pakisamahan. Sana kayanin mo, pero mukhang sanay ka naman, hindi ba? Galing ka sa ibang bansa bago ka napunta rito. Oo, tama ka, sagot ni Luz Biminda na may bahagyang ngiti. Biglang tumayo mula sa kanyang kinauupuan ang head nurse na si Miss Consuelo at lumapit sa kanila. Kanina pa pala nitong naririnig ang kanilang pag-uusap. Okay, Luz Biminda, mula ngayon ikaw na ang in charge kay Mr. De Silva. Siya lang ang pasyente mo habang nandito siya sa ospital. Isa pa, VIP patient siya kaya kailangan nating siguraduhin na maayos ang lahat ng serbisyo para sa kanya, mahina ang paliwanag ng head nurse. Tumango si Luz Biminda bilang tugon. Hindi pa man lumilipas ang 5 minuto, naputol ang kanilang usapan nang biglang tumunog ang alarm mula sa silid ni Erwin. Agad silang napatigil at nagtitinginan. Kailangan ni patient 202 ng tulong. Luz Biminda, puntahan mo na siya ngayon, utos ni Miss Consuelo. Good luck, bulong ng isa sa mga nurse habang palihim na ngumiti. Agad na nagtungo si Luz Biminda sa silid ng pasyente. Pagpasok niya, nakita niyang mukhang wala namang seryosong problema ang binata. Magandang umaga, Mr. Erwin. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong niya nang may magalang na tono. Kailangan kong magbanyo. Nasaan yung nurse na nagbabantay sa akin? Siya ang gusto kong mag-asikaso sa akin, sagot ng binata, halatang iritado. Sinabi ko nang ayoko ng papalit-palit ng nurse. VIP ako, hindi ba malinaw iyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Luz Biminda, ngunit nanatili siyang kalmado. Pasensya na po, sir. Nakalib na si Nurse Rosalinda. 3 buwan po siyang nagbantay sa inyo at naapektuhan na ang kanyang kalusugan dahil sa sobrang stress, paliwanag niya ng mahinahon. What? Anong ibig mong sabihin? Ako ang dahilan ng stress niya, tanong ng binata habang tumataas ang kilay. Hindi naman po ganoon, sir. Pero hindi lang naman po kayo ang pasyente dito sa ospital, sagot ni Luz Biminda, pilit na ngumiti upang mapanatili ang maayos na usapan. Okay, sige na, tulungan mo na lang ako. Dalhin mo ako sa banyo, utos ng binata habang inaalis ang kumot na nakatakip sa kanyang mga paa. Habang tinutulungan siya ni Luz Biminda, napansin niyang tila nagkukunwari lamang itong nahihirapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naapakan niya ang paa ng binata. Nako, pasensya na po, sir. Hindi ko ho sinasadya, bulalas niya, bakas ang kaba sa kanyang tinig. Aray ko, ang sakit, sigaw ni Erwin habang napatalon sa sakit. Sa puntong iyon, napagtanto ni Luz Biminda na tila wala naman talagang seryosong karamdaman ang binata. Sir, mukhang maayos naman po ang kalagayan ninyo. Bakit po kayo nandito pa sa ospital? Tanong niya nang may bahagyang pagtataka, ngunit agad siyang tiningnan ng masama ni Erwin. Lumapit ang binata sa kanya, halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Alam mo ba kung sino ako? VIP ako rito. Hindi ko nagugustuhan ang tono mo, bulong nito nang may halong banta. Pasensya na po, sir. Wala po akong intensyon na bastyusin kayo. Tara na po sa banyo para matulungan ko kayo, sagot ni Luz Biminda, pilit na iniwasan ang tensyon. Huwag na, baka kung ano pang magawa ko sa iyo sa loob ng banyo, pasinghal na sagot ng binata. Habang naglalakad pabalik si Luz Biminda, kinuha niya ang medical record na nakasabit malapit sa kama at binasa ito. Bone fracture. Pero mukhang maayos na po kayo, sir. Hanggang kailan niyo po balak manatili rito? Tanong niya, ngunit bago pa siya makasagot, nasa likuran na pala niya si Erwin. May problema ka ba? Wala kang karapatan na questionin ang desisyon ko. May pambayad ako, sagot ng binata, ang boses ay puno ng galit.
Pasensya na po, sir. Pero maraming pasyente ang nangangailangan ng espasyo rito sa ospital. Sana po ay maunawaan ninyo. Sagot ni Luz Biminda. Ang boses ay puno ng respeto ngunit may halong pagkadismaya. Kung ganun, mas mabuting manahimik ka na lang kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Mariing sabi ni Erwin. Ang boses ay puno ng pananakot. Ngunit sa halip na umatras, tumayo ng tuwid si Luz Biminda, nag-cross arms, at tumitig ng diretso sa binata. Pasensya na, pero hindi ako natatakot. Sa halip, hindi ka ba nahihiya? Maraming pasyente ang gustong gumaling at nangangailangan ng tulong, samantalang ikaw, ginagawa mong parang hotel ang ospital. Sana naman makonsensya ka, sagot niya ng buong tapang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at mahinahong lumabas ng silid. Iniwan si Erwin na tila hindi makapaniwala sa narinig. Pagkalabas niya, narinig pa niya ang pasigaw na reklamo ni Erwin mula sa loob ng silid. Ano ba tong babaeng to? May araw ka rin sa akin. Ngunit hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy na lamang sa kanyang trabaho. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naramdaman na ni Luz Biminda ang kakaibang ingay mula sa kwarto ni Erwin. Nang silipin niya ito, nakita niyang tila may kasiyahang nagaganap sa loob. Napansin din niyang may mga taong dumating na mukhang hindi taga-ron. Agad siyang kinutuban na maaaring may nalalabag na patakaran. Nako, Luz Biminda, naririyan na naman ang mga kaibigan ng pasaway nating pasyente, bulong ni Ligaya, isa sa mga kasamahan niya. Alam mo ba, isa yan sa mga dahilan kung bakit halos mag-resign na si Miss Rosalinda noon. Kaya mag-ingat ka, VIP pa rin siya kahit na ganyan ang ugali. Ligaya, tanong ko lang, paano nga ba siya naging VIP? May-ari ba ng ospital ang mga magulang niya? Usisa ni Luz Biminda habang iniinspeksyon ang kanyang record book. Ang sabi, siya mismo ang CEO ng kumpanyang nagsusupply ng mga medical equipment dito. Malaki rin daw ang shares niya sa ospital, sagot ni Ligaya. Ganun pala, sagot ni Luz Biminda habang tumayo at hinawakan ang record ng pasyente. Pero kahit na VIP siya, dapat pa rin nating panatilihin ang disiplina sa ospital. Ano na lang ang iisipin ng ibang pasyente kung makikita nila ang ganito? Nag-aalangan si Ligaya ngunit sinabihan pa rin si Luz Biminda, huwag ka nang makialam sa kanila. Hayaan mo na lang, ngunit nanindigan si Luz Biminda. Ako nang bahala, kung may mali, ako naman ang haharap. Hindi ko kayang sikmurain na may nalalabag sa ospital na hindi ko napagsasabihan, sagot niya ng may determinasyon. Sa silid ni Erwin, pagdating niya sa harap ng kwarto ni Erwin, napansin niyang nakalak ang pintuan, bagay na malinaw na labag sa patakaran ng ospital. Kumatok siya ng marahan ngunit walang sumagot. Inulit niya ang katok, at maya-maya, bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanya ang iritadong mukha ni Erwin. Bang! Anong kailangan mo? Hindi mo ba nakikita? Nagkakasiyahan kami dito, tanong nito nang may pagkairita. Pumasok si Luz Biminda ng mahinahon, ngunit agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga tao sa loob. May 4 na lalaki at 5 babae, at tila may hindi kanais-nais na nangyayari. Mr. De Silva, bilang isang CEO ng isang malaking kumpanya, siguro naman alam mo ang mga patakaran sa ospital. Sana naman ay wala kayong ginagawang iligal dito, sabi niya ng may respeto ngunit may bahid ng babala. Napabuga ng hangin si Erwin at tumingin sa kanya ng may pagdududa. Anong gusto mong sabihin, ha? Tanong nito, sabay hawak sa kanyang bewang. Sinisigurado ko lang na sumusunod kayo sa mga patakaran. Isa pa, bawal ang nakalak na pintuan sa ospital. Hindi ito hotel, Mr. De Silva. Sana po ay maunawaan ninyo, mahinahong paliwanag ni Luz Biminda. Huminga ng malalim si Erwin at tumingin sa kanya. At kung hindi kami sumunod, anong gagawin mo? Tanong nito, tila hinahamon siya. If not, I will be forced to request for your discharge, sagot ni Luz Biminda ng may tapang bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Narinig pa niya ang tawanan ng mga kaibigan ni Erwin habang papalayo siya. Naiiling na napatingin si Erwin sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ng insidente, ay naku, Erwin, mukhang nakahanap ka na ng katapat mo, sabi ng isa sa mga kaibigan niya habang tumatawa. Ngunit si Erwin, sa halip na magalit, ay tila napaisip. Habang nagkakasiyahan pa rin sila, biglang napabuntong hininga si Erwin. Hay, alam niyo ba, na-stress ako kay Papa.
Hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako ipinapakilala sa kung sino-sinong anak ng mga mayayaman. Sawang-sawa na ako sa ganun, bulong niya sa kanyang mga kaibigan. Naiisip din ni Erwin ang kanyang nakaraang relasyon sa isang babaeng mayaman na iniwan siya para mang ibang bansa. Hahanapin daw ang sarili, bulong niya sa sarili habang napapailing. Sa trabaho ni Luz Biminda, simula ng insidente, tila sinasadya ni Erwin na pahirapan si Luz Biminda. Araw-araw, ipinapatawag siya nito ng ilang beses, halos 5 beses kada araw. Ang iba niyang kasamahan ay naaawa na sa kanya, ngunit wala ni isa ang gustong pumalit sa kanya dahil alam nilang magrereklamo si Erwin. Grabe ang tiyaga ni Luz Biminda, no? Kung ako yan, baka nag-resign na ako, sabi ni Ligaya habang napapailing. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Luz Biminda sa kanyang trabaho, buo ang loob na panindigan ang tama at ipaglaban ang disiplina sa ospital. Sa trabaho, o siya, balik na kayo sa trabaho. Baka mamaya, kayo pa ang ma-assign sa lugar na ito, paalala ng isa sa mga kasamahan nila, sabay ngiti upang mapanatili ang magaan na atmosfera. Napatingin ang mga kasama ni Luz Biminda sa head nurse na si Consuelo, na tila naghihintay ng sagot. Sa sitwasyon niya, ano ang gusto niyo? Tanong ni Nurse Consuelo. Ang tono ay seryoso ngunit may halong malasakit. Ma'am, kaya na po ni Luz Biminda iyon. Sanay na siya, sagot ng isa sa mga nurse na may tiwala sa kakayahan ng kanilang kasamahan. Kinagabihan, habang naghahanda na si Luz Biminda para umuwi, nilapitan siya ng head nurse. Luz Biminda, pwede ka bang mag-overtime ngayong gabi? Tanong ni Nurse Consuelo. Ang boses ay maingat at puno ng pag-unawa. Hindi kasi makakapasok si Amihan. Ang gagawin mo lang naman ay bantayan ng pasyente mo. Pasensya ka na kung istorbo ito sa'yo. Ngumiti si Luz Biminda, kahit ramdam niya ang pagod. Okay lang po, ma'am. Trabaho ko naman ito, sagot niya nang may pagpapakumbaba. Sa silid ni Erwin. Sakto namang pinatawag siya ni Erwin ng gabing iyon. Pagpasok niya sa silid, diretso niyang tinanong ang binata. Anong kailangan mo, Mr. De Silva? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagod. Dito ka na muna, sagot ni Erwin. Ang tono ay tila mas mahinahon kaysa karaniwan. Nabalitaan ko na street duty ka ngayon. Makakapagpahinga ka rito. Ngunit agad siyang tumanggi. Hindi na. Sapat na ang pagod ko sa iyo para sa araw na ito. Sana naman magpahinga ka rin kasi ako. Pwede namang magpahinga sa nurse station. Sagot niya nang may mahinang ngiti. Ngunit bago pa siya makalabas, iniharang ni Erwin ang kanyang braso sa pintuan at inilak ito. Nagulat si Luz Biminda sa ginawa nito. Alam mo, wala silang magagawa kung ikulong kita rito buong magdamag, sabi ni Erwin. Ang tono ay may halong biro ngunit may seryosong intensyon. Umupo ka na lang. Kailangan ko ng makakausap. Napabuntong hininga si Luz Biminda. Sige, uupo lang ako rito katulad ng gusto mo. Sagot niya, pilit na pinapanatili ang kanyang kalma. Habang nakaupo siya sa sofa, tumabi si Erwin sa kanya at nagsimulang magkwento. 2 years ago, naghiwalay kami ng fiancé ko. Pero after 1 year, nakamove on naman ako. Yun nga lang, naging padalos-dalos ako hanggang sa maaksidente. Naiisip ko na wala ng saysay ang mabuhay. Sabi nito, ang boses ay puno ng lungkot. Napatingin si Luz Biminda sa kanya, nagtataka kung bakit bigla itong nagbukas ng damdamin. Ayos ka rin, no? Nurse ako at hindi counselor na dapat makinig sa mga hinanakit mo. Sagot niya, ngunit may halong biro upang pag-aanin ang sitwasyon. Pero sige, ngayong gabi lang, handa akong makinig. Napangiti si Erwin, at sa unang pagkakataon, nakita ni Luz Biminda ang ibang bahagi ng binata, isang mas malambot at mas totoo. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng bagong perspektibo sa kanya tungkol kay Erwin. Paglipas ng 3 linggo, 3 linggo na ang nakalipas mula nang maganap ang pag-uusap na iyon. Isang umaga, isang tawag mula sa silid ni Erwin ang natanggap ni Luz Biminda. Ano ba yan? Mabait siya nung nakaraan. Bakit ngayon, parang bumalik na naman siya sa dati? Tanong niya sa sarili habang nagmamadaling pumunta sa silid nito. Pagdating sa pintuan, inayos niya ang sarili at pumatok. Come in, sagot ni Erwin mula sa loob. Ngunit nang itulak niya ang pintuan, napatigil siya nang makita niyang nakatapis lamang ng tuwalya ang binata. Agad siyang tumalikod. Bakit hindi mo sinabing nagbibihis ka pala, Mr. De Silva? Tanong niya. Ang tono ay may halong inis at hiya.
Ngunit ngumiti lang si Erwin. Oh, akala ko ba matapang ka? Bakit simpleng half-naked body ko, kinatatakutan mo na, biro nito, na may halong ngisi? Napalunok si Luz Biminda ngunit nagdesisyon siyang harapin ang binata. Ang bastos ko naman para panoorin kang nagbibihis. Tsaka ano bang kailangan mo? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang profesionalismo. I want you to help me na makapagbihis. Gusto kong mamasyal sa buong ospital, sagot ni Erwin. Ang tono ay tila seryoso ngunit may halong biro. Ha, ano? Mamamasyal ka sa buong ospital? Akala ko ba ginawa mong taguan ang lugar na ito? Nakapagtataka naman na parang natauhan ka na, sagot niya, hindi maitago ang pag-aalinlangan. Basta, gawin mo na lang. Napag-isipan ko na tama ka. Maraming pasyente ang hindi na-admit dahil puno na ang mga ward. Gusto kong makita kung totoo ang mga sinasabi mo, paliwanag ni Erwin. Napaismed si Luz Biminda ngunit wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng pasyente. Habang naglalakad sila sa ospital, napansin niyang nakatingin ang ibang staff sa kanila. Bakit? Mareklamo ka? Tanong ni Erwin, na tila natutuwa sa sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko trabaho ang magbihis ng pasyente, lalo na yung tulad mong wala namang sakit, sagot niya, ngunit may halong biro. Ngunit natigilan siya nang makita niyang nakatitig si Erwin sa kanya. Matapang ka talaga, sabi nito. At dahil doon, nakuha mo ang respeto ko. Napatigil si Luz Biminda, hindi alam kung ano ang isasagot. Ngunit alam niyang ang gabing iyon ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa kanilang dalawa. Pakialam ko naman, kailangan mo ba talagang ibilad ako sa kahihiyan? Galit na tanong ng lalaki, ang boses ay puno ng hinanakit. Napatingin si Erwin kay Luz Biminda at ngumiti ng bahagya. Mr. De Silva, aba, nakukulitan na ako sa kababanggit mo ng last name ko. Erwin na lang, at Luz Biminda na lang ang itatawag ko sa iyo mula ngayon. Ituring mo na kung hindi iba, sabi ni Erwin. Ang tono ay magaan ngunit may bahid ng autoridad. Natigilan si Luz Biminda sa sasabihin pa sana nang biglang mapansin ang kaguluhan sa emergency department. Sakto namang natapat sila roon. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na nilapitan ng eksena. Joel, anong nangyayari? Tanong ni Luz Biminda. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng pag-aalala. Itong bantay ng pasyenteng ito, makulit. Ipinipilit ang gusto. Sinabi na nga naming hindi na pwede ang gusto niya, sagot ni Joel, na halatang iritado na. Sinabi ko ng kailangan ng ma-admit ang asawa ko. Di mo ba nakikitang dinudugo na siya? Baka maubusan ng dugo ang asawa ko. Ano ba naman, nurse, galit na sabi ng lalaki. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Sandali lang ho, hayaan ninyo. Hahanapan namin kayo ng silid kapag nagawa na ang medical treatment sa asawa mo. Mahinahong sagot ni Luz Biminda, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Miss Luz Biminda, kanina pa napatigil ang bleeding ng asawa niya. Sa ngayon, nasa wheelchair pa ang ginang pero okay naman na, sabat ng isa pang nurse na naroon. Loko ka pala eh, tapos na nga eh, yung asawa ko nasa wheelchair, sa tingin mo comfortable siya roon. Ay admit ninyo ang asawa ko. Gusto ko ng kwarto o kama na mahihigaan, sigaw ng lalaki, hindi na maitago ang galit. Ang interbensyon ni Erwin. Guard, kunin mo na siya at ilabas, mahinahon ngunit mariing utos ni Erwin, na tila ba sanay na sa ganitong sitwasyon. Agad na sumunod ang security guard sa sinabi ng binata. Bakit ba nakikialam ka sa usapan namin? Sino ka ba ha? Tanong ng lalaking asawa ng pasyente, na tila hindi makapaniwala sa ginawa ni Erwin. Aayusin ko ang problema mo kaya lumabas ka na muna. Okay, sagot ni Erwin. Ang tono ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Tapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang sekretarya. Magpadala ka nga rito ng hospital bed para mabigyan ng kama ang ilang pasyente rito sa utos ni Erwin, na parang walang alinlangan sa kanyang kakayahan. Nagulat si Luz Biminda sa narinig. Hindi niya akalain na may ganoong impluwensya pala ang binatang palagi niyang sinusungitan dahil sa magaspang nitong pag-uugali. Nang matapos ang tawag, tumingin si Erwin sa kanya nang may bahagyang ngiti. Pwede na ba yung hospital bed? Tanong nito sa kanya, na tila ba may halong pagmamalaki. Siya nga pala, saan maaaring ilagay ang mga bed na iyon? Hanapan mo ng mapwestuhan dito sa ang 5 bed. Tapos, yung 5 bed ay ilagay sa mga bakanteng ward, bilang nito sa nurse na nakausap niya.
Yes, sir. Ipapagawa ko na po sa mga utility. Sagot ni Joel, na tila mas naging magalang matapos makita ang ginawa ni Erwin. Pag-uusap sa bench, lihim na namangha si Luz Biminda sa nasaksihan. Habang naglalakad sila palayo, hindi niya napigil ang magtanong. Ako lang ba ang nag-aakalang masamang tao ka at mapagpanggap? O baka naman mali lang sila ng pagkakakilala sa'yo? Tapat niyang tanong sa binata. Ngumiti si Erwin at tumingin sa kanya. Well, sabihin na natin, don't judge the book by its cover. Katulad na lang ng ginagawa mo sa akin. Sagot nito, sabay taas baba ng kilay. Napabuntong hininga si Luz Biminda, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip. Tama kaya? O baka naman ginagamit mo ang kakayahan mo para ipagyabang kung anong meron ka? Okay naman itong ginagawa mo ngayon, pero I think gusto mo lang bumawi sa matagal ng panahon na pagbibigay sa'yo ng ospital ng VIP treatment. Sana lang, isang araw gawin mo ito ng totoo. Wika niya, ang tono ay seryoso ngunit puno ng pag-asa. Napayuko si Erwin, tila ba napahiya sa kanyang sarili. Hindi na ito nakasagot sa mga sinabi ni Luz Biminda. Tumunog ang cellphone niya, tanda na kailangan siya sa orthopedic. Mr. Erwin, kung hindi ka pababalik, mauna na ako. Kailangan yata ako sa operating room, palm niya, sabay lakad pabalik sa gusali. Pag-alis ni Erwin, makalipas ang ilang oras sa operating room, bumalik si Luz Biminda sa nurse station. Agad siyang sinalubong ni Ligaya at ng iba pang mga kasamahan. Luz Biminda, may malaking himala. Nako, hulog ka talaga ng langit sa amin, masayang bungad ni Ligaya. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong niya, halatang nagtataka. Di ano pa, yung gwapo pero pasaway mong pasyente. Akala namin dito na lang siya habang buhay eh. Akalain mo, nakapag-isip-isip at nag-decide na umalis, sabat ni Amihan. Habang nagdiriwang ang mga kasamahan niya, iba ang nadama ni Luz Biminda. Hindi siya makapaniwala na aalis na lang bigla si Erwin nang wala man lang palom sa kanya. Hindi niya maunawaan ang sarili niya, ngunit alam niyang siya ang nakapagkumbinsi sa binata. Nang makita niyang malinis na ang VIP room, matagal nang hindi nagamit ng ibang pasyente, napagtanto niya na simula bukas, may bago na siyang pasyente. Ngunit hindi na ito ang palagi niyang pupuntahan. Tiyak na mamimiss mo siya, sabi ni Consuelo, na tila ba alam ang laman ng kanyang isip. Napangiti si Luz Biminda, ngunit hindi niya maitatanggi ang kirot na nadarama sa kanyang puso. Okay na rin. At least, makakapagtrabaho na ako ng maayos at mailalan ko na ang lahat ng oras ko sa ibang pasyente, malungkot niyang tugon. Oh, may iniwan siyang sulat para sa'yo. Alam mo, humingi rin siya ng tawad para sa lahat ng mga pang-aabuso niya sa sakit nito. Kaya walang may alam nito kundi tayo, sabi ni Consuelo. Iniwan siya ng head nurse sa loob ng silid. Habang naroon siya, binasa niya ang sulat na iniwan ni Erwin. Hello Luz Biminda, nakapagpahinga ka na mula sa nakakapagod na operasyon ninyo. Kapag nabasa mo na ang sulat kong ito, umalis na ako. Nabuksan ang isip ko at puso sa mga sinabi mo. Actually, una pa lang, natuto na ako eh. Kaya lang, hinanggad ko na makasama ka pa kahit na ilang araw pa. Kasi ang totoo niyan, gusto pa kitang makilala ng lubusan. Kinuha ko na nga rin pala ang number mo kay Nurse Consuelo. Sana okay lang sa'yo na tawagan at i-text kita, o i-message sa kahit saang app high-tech ng mundo. Sabayan natin, Erwin. Napatawa siya matapos mabasa ang sulat ng binata, kasabay ng kilig na nadama niya nang malamang gusto siyang makilala ng lubusan ni Erwin. Dahil rin sa sulat na iyon, tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Erwin. Kaya lumabas siya, at doon niya ito natagpuan sa ilalim ng puno kung saan sila huling naghiwalay. Erwin, tawag niya, dahil nakatalikod ito. Humarap ang binata at nakangiting tumingin sa kanya. Kamusta ang buhay mo sa isang gabing wala ako? Okay naman, pero ang hindi okay ay iyong umalis ka nang walang paalam sa akin, sagot niya, habang nakatitig sa binata. Akala ko ba gusto mo akong umalis? Oo, alam ko na. Sabi kasi nila, malalaman mo lang na mahalaga sa iyo ang isang tao lalo na kung wala na siya sa tabi mo. Ngumisi ito at nilapitan siya. Talaga, kung ganun, kamusta naman pala ang pag-alis mo? Nakonsensya kasi ako eh. Okay na ako. Actually, nagwo-work on site na ako, sabay pa-cute nito sa kanya.
Oh, sige na. May trabaho pa ako. Mauna na ako sa'yo. Nahihiya niyang sabi sa lalaki. Oh, wait lang. Kinuha nito ang cellphone at saka siya tinawagan. Nagring naman agad ang cellphone niya. Ha, bakit ka pa tumawag? Para isave mo ang number ko. At mamaya, susunduan kita, sabi nito. Tapos, sabay silang nagpaalam sa isa't isa. Hindi natapos ang araw na iyon na hindi ito nagchat sa kanya. Kaya siya, panay na lang ang ngiti habang nagtatrabaho. Hindi alam ni Luz Biminda kung bakit bigla na lang bumaliktad ang mundo niya, at yung dating kinaiinisan niya ay bigla na lang nagpapakilig sa kanya. Oras na ng uwi, pero hindi niya binilisan ang kilos niya. Dahil ayaw niyang ipahalata na nasa sabik siya na makita ang binata, paglabas niya ng building ng ospital, nakita niya agad si Erwin na nakasandal sa kotse nito. Kumaway ito nang makita siya, kaya agad siyang napangiti. Nang makalapit siya, hindi niya inaakala na hahablutin siya nito dahil sa biglaang pagdaan ng isang motorsiklo, dahilan para mapayakap siya sa binata. Walang giya yun kamantak ka pang masagasaan, inis na sabi ng binata. Tinangkapan nitong habulin ng motor, pero napigilan na niya. Huwag na, okay lang naman ako. Tsaka mas mabuting umiwas sa gulo, at kakalabas mo lang sa ospital, natitigilan niyang sabi habang bahagyang natatawa. Tara na nga, binola mo pa ako, aniya nito, tapos binuksan ang pintuan ng kotse at sumakay siya roon. Nasa isang mamahaling restaurant na sila at kasalukuyang naghihintay nang biglang nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang table nila. Isang lalaki ang bigla na lang hindi makahinga. Napatayo ang babaeng kasama nito dahil sa pag-aalala. Tulong, sabi ng babae. Bigla ring napatayo si Erwin at nilapitan ng lalaking hindi makahinga. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, agad na niyakap nito ang bandang tiyan ng lalaki mula sa likuran at mahigpit na hinayla para humigpit ang pagkakayakap. Tapos, biglang may kung anong tumalsik na pagkain mula sa bibig nito. Doon palang nakahinga ng maluwag ang lalaki. Nguyain mo kasi ng maigi ang kinakain mo, bro. Huwag lunok ng lunok, sermon ni Erwin. Samantalang nagulat siya na may alam pala si Erwin sa first aid. Nang bumalik ito sa table nila, natatawa ito dahil napatulala siya. Okay ka ba? Nakangising tanong ng binata. Hindi naman. Mabuti may alam ka sa first aid. Natutuwa ako dahil sa ginawa mo, sagot niya. Masyado mo kasi akong hinuhusgahan na puro kalokohan lang ang alam ko. Ganun lang talaga ako nung nasa ospital. Hilig ko kasi ang manginis dahil parang iyon ang naalis ang stress ko. Pero yun nga, ikaw ang nagpaunawa sa akin na mali pala iyon, sabi ni Erwin. Napangiti siya. So, hindi pala ako nurse, teacher mo pala ako. Para kasing palagi mong sinasabi na ako ang nagturo sa'yo. Yes, absolutely yes. You're my moral teacher, sagot nito. Alam mo, yung swerte ng bago mong pasyente, sana hindi siya lalaki. Kasi kapag lalaki yun, magpa-admit uli ako at kukunin kita dahil akin ka lang. Ewan ko sa'yo, kumain ka na nga, Erwin. Ang dami mo pang sinasabi, biro niya. Basta masaya na ako dahil kahit papaano nakakapag-impart ako ng moral lesson sa'yo, sagot niya ng may kilig. Hindi pa rin niya ipinapahalata ang nararamdaman niya. Sabay silang nagkatawanan. Nang maalala niyang itanong ang isang bagay, sinabi niya, CEO ka lang ba talaga? Graduate ako ng medicine, pero di ko pinursu ang pagdodoktor. Ayoko nga, maiksi nitong tugon na hindi na niya binigyan ng komento. Lumipas pa ang mga araw at buwan sa pagitan nilang dalawa. Tumindi ang panliligaw sa kanya ni Erwin hanggang sa ginusto na niyang sagutin ang binata. Nasa park sila ng gabing iyon, nakatingin lang sa dagat. Nakasandal sila sa likod ng kotse ni Erwin habang nakatanaw sa mga nagkikislapang ilaw ng mga building. Ang ganda, di ba? Yang mga maliliit na ilaw na yan ang nagsisilbing tanglaw ng buong Baywalk, sabi niya. Parang ikaw ang ilaw at nagsisilbing liwanag ko ngayon, saad ng binata habang nakatingin sa kanya. Ang lakas ng makaromantic, di ba? Oo, hindi ko akalain na isang babae lang ang makakapagdala sa akin sa lugar na ito, at ikaw yun, sabi ni Erwin. Talaga ba, Mr. Arrogant Playboy ka, biro niya habang pigil na napapangiti. Yup, 3 years kami ng ex-fiancé ko, pero ayun, bigla na lang siyang natauhan at iniwan ako. Hahanapin daw ang sarili niya. The fact na naikukwento mo na ang nakaraang buhay mo, ibig bang sabihin na ka-move on ka na sa kanya? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ng binata.
Nais niyang mabatid ang tunay na saloobin nito dahil may gusto siyang sabihin. Manliligaw ba ako sa'yo kung hindi pa? Oo, matagal na. Actually, sa lumipas na 3 years, naging miserable ang buhay ko. Pero halos 4 months nang nakakakita ng liwanag simula nang makilala kita, sagot ni Erwin. Kinuha ni Erwin ang isang palad niya habang marahang pinisil iyon. Can you give me a chance na maging isang mabuting boyfriend at asawa sa'yo? Tanong nito. Napalunok siya sa puntong iyon. Asawa agad. Ang bilis naman. Views. I'm not getting any younger kaya. Ayaw ko ng matagal na boyfriend-girlfriend relationship. Gusto ko maging asawa na kita agad dahil alam kong ikaw na ang para sa akin. I realize na hindi kami nagkatuluyan ng una kong girlfriend dahil ikaw pala ang nakatakda para sa akin. Sana naman tanggapin mo ang pag-ibig ko, sabi ni Erwin habang masuyong hinagkan ang kamay niya. Oo, tinatanggap ko. At sana turuan mo pa akong mas magtiwala sa iyo at patuloy kang mahalin. Kung alam mo lang na malaki rin ang itinuro mo sa akin. Itinuro mo sa akin na hindi ko dapat husgahan ang kung ano lang ang nakikita ko. Sa likod pala ng pilyo at pasaway na tulad mo, may kabutihan na nasa puso mo. Kaya, Mr. Fernando Alvarado, sinasagot na kita. Tayo na, at handa na akong maging girlfriend mo, sabi niya habang nakatitig din sa mga mata ni Erwin. Talaga, sinasagot mo na ako, tanong nito. Marahan siyang tumango bilang tugon sa tanong na iyon, kaya agad siyang niyakap ni Erwin. Ilang sandali pa, napuno ng mga puso ang paligid nila. Hindi niya inaasahan na may magpapaputok ng fireworks ng gabing iyon, na ikinatuwa nila at lalong nagbigay ng romantic mood sa kanila. Hindi alam ni Luz Biminda na pakana ni Erwin ang fireworks na iyon sa tulong ng mga kaibigan nito. 3 buwan na ang lumipas buhat ng maging opisyal ang relasyon nila, at ang bawat araw ay naging napakasaya para sa kanila. Isang umaga, nagkaroon ng announcement sa buong ospital. Lahat sila ay nagtungo sa lobby para marinig ang pagpapakilala ng kanilang bagong CEO. Nasa hagdanan pa lang siya nang makilala niya ito mula sa kinatatayuan nito. Nagsisimula ng magsalita ang bagong CEO nang magtagpo ang kanilang mga mata. Natigilan siya at nagulat dahil hindi niya inaasahang si Fernando Alvarado pala ang bagong CEO ng ospital nila. Naging kalmado lang sila pareho, at hindi siya nagpahalata. Inalis na agad niya ang tingin sa nobyo para hindi mahalata ng marami na sa kanya nakatingin ang bagong CEO. Gulat na gulat ang lahat, lalo na silang mga nasa orthopedic department, dahil minsan nila itong kinaiinisan. Hindi alam ng marami na si Erwin ang susunod na maging CEO ng ospital na iyon. Kung alam ko lang na siya pala ang susunod na CEO ng ospital natin, sana nagsipsip na ako o kaya'y hinayaan kong alapinan niya ako kahit na mas malala pa kay Rosalinda at Luz Biminda, naiiyak na sabi ni Ligaya. Si Luz Biminda ay lihim na natatawa at nag-aalala dahil ayaw niyang malaman ng mga kasamahan na may namamagitan sa kanila. Gabi na nang mag-text si Erwin na nasa parking lot pa siya at nag-aayang kumain sa labas. Pinaunlakan niya naman ito at sinigurong walang nakakakita sa kanila. Bakit iniiwasan mo yata ako? Di mo pa ako binati nung nagkasalubong tayo, tanong ni Erwin nang nasa kotse na sila para umuwi. Bakit binigla mo ako? Ba't di mo sinabi na ikaw pala ang susunod na CEO ng ospital namin? Tanong niya. Sorry alam mo kasi, biglaan lang naman yun eh. Nung nalaman ko na ospital ninyo, tinanggap ko na kasi gusto kong makita ka at makasama ka araw-araw, paliwanag ni Erwin. Pero ayoko sanang malaman sa ospital na nobyo kita. Okay lang ba na itago natin? Pakiusap niya. Bakit naman? I'm so proud na ikaw ang girlfriend ko at soon-to-be wife ko. Ayokong pigilan ang sarili ko na ipakita ang pagmamahal ko sa iyo kahit saan, paliwanag nito. Ako rin naman, pero ibang usapan na kasi dahil CEO ka na. Ayokong masabi ng iba na nakakakuha ko ng simpatsya. Gusto ko ring iwasan na mapulaan ang pamumuno mo. Kaya sana huwag nating ipaalam sa ospital, pakiusap niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Erwin, dismayado sa narinig mula sa kanya. Hindi ko kaya, I'm sorry, hindi ko kayang sundin ka, tapos pinaandar na nito ang kotse. Isang linggo na ang lumipas, pero hindi pa rin sila nagpapansinan kahit na magkasalubong o magkasabay sila sa elevator. Nang magbabaan ang lahat ng mga nakasakay sa elevator, agad na pinindot ni Erwin ang elevator at dumiretso iyon. Nang magbukas ang pintuan ng elevator, nasa parking lot na sila.
Ano ba? Erwin, bulalas niya nang hilain siya nito pababa at isinakay agad sa kotse nito. Erwin, oras ng trabaho. Well, I don't care. Kahit napatigil ko ang operation ng buong ospital sa araw na ito, gagawin ko, makausap ka lang, galit na sagot ni Erwin. Ngunit hindi niya napigil ang pakawalan ng malakas na sampal sa pisngi ng binata. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Huwag kang maging makasarili. Paano naman ako? Magkakasakit ako sa puso sa ginagawa mo sa akin. Kung alam ko lang na magiging ganito ang pagtrato mo sa akin, sana hindi ko na lang tinanggap ang maging CEO sa ospital na ito, na pabuntong hininga siya. Sige, maghiwalay na lang tayo para maging malaya ka at ako na rin, mariing sabi ni Erwin kahit na masakit iyon para sa kanya. Okay, fine. Papayag ako kung pakakasal ka na sa akin. Papayag akong ay secret basta pag-uwi ng bahay, akin ka na at tayong dalawa pa rin ang magkasama. Hindi ko na kayang magtiis na hindi tayo nag-uusap kahit na magkasalubong tayo. Ni Bati, wala, sa ganun lang ako kumukuha ng lakas. Pero hindi mo man lang ako manggitian kahit na konti, sagot ni Erwin. Agad siyang niyakap ni Erwin at napaiyak na lang din siya. Sorry, pinapahirapan kita. Sorry kung naisip mo na ikinakahiya kita. Ayoko lang maisip ng lahat na may kinikilingan ka. Kaya sana maunawaan mo. Simpleng nurse lang ako at ayokong maisip ng iba na may kapit ako. Gusto kong mabuhay ng normal. Pero magtrabaho lang ang gusto ko sa ospital, sabi niya. Oo, nauunawaan kita. At dahil mahal na mahal kita, uunawain ko kahit na ano pang dahilan iyan, sagot ni Erwin. Tumango na lang siya bilang tugon. Agad siyang niyakap nito at hinagkan sa kanyang mga labi, isang halik na hindi na niya nagawang tanggihan. Mahal na mahal niya ito, at nahirapan din siyang itago ang sariling damdamin. Ngunit iyon ang isang bagay na gusto niyang magawa ang lahat para sa kanila. Kinagabihan, nagpakilala si Erwin sa mga magulang niya para gawin ng simpleng civil wedding tulad ng gusto niya. Isang buwan ang inayos nila para sa simpleng kasalan na ang tanging nakakaalam ay ang kanilang mga kapamilya. Matapos ang kasal at reception, nagtungo na sila sa condo unit ni Erwin. Bagong bili ko ito, honey. Ang saya ko talaga kasi asawa na kita, at ngayong gabi maaangkin ko na ang babaeng mahal ko. Sa buong buhay ko, sa'yo lang ako nagmahal ng ganito, sabi ni Erwin. Salamat, honey. Ako rin, ikaw lang ang lalaking minahal ko at mamahalin. Kaya hindi ko kakayanin kung dumating ang panahon na magkakaproblema tayo tungkol sa nakaraang relasyon mo. Sana naman maging tapat tayo sa isa't isa. Promise, tanong niya habang kumakandong sa hita ng asawa. Salamat, Miss Biminda. Ikaw ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko. Isa lang ang maipapangako ko sa'yo, ayokong saktan ka, at hindi kita kayang iwan. I love you so much, sagot ni Erwin, sabay halik sa kanyang mga labi at marahang inihiga siya sa kama. Doon nila pinagsaluhan ang unang gabi ng kanilang pagsasama. 3 araw lang ang leave na kinuha niya dahil ayaw niyang magtaka ang lahat kung bakit siya nag-leave ng matagal. Naging masaya naman sila na nasa bahay lang at sinusulit ang 3 araw nilang honeymoon. Araw na ng pasok niya ng umagang iyon. Ipinaghanda pa siya ni Erwin ng almusal at lunchbox. Honey naman, nag-effort ka pa. Ako dapat ang gumagawa niyan, nakangiti niyang sabi. Okay lang yun. I love you, honey. Sagot nito, sabay hapit sa kanyang bewang at halik sa kanyang pisngi. Maaga pa, honey, ngumingiti nitong bulong sa kanya. Pero honey, nakaligo na ako at nakabihis, angal niya sa asawa habang hinahalikan siya nito pababa sa leeg. Sinimsam pa nitong mabuti ang amoy ng leeg niya. Tanging kilati ang nadama niya, at hindi nagawang pigilan ang pag-angkin ng kanyang asawa ng umagang iyon. 6 months later, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Maricel Soriano. Isang buwan na pala ang nakalipas mula nang magbalik ang kaibigan mula sa Canada. Beshi, kamusta ka na? Bati ni Maricel Soriano sa kanya nang makita niya ito sa harap ng building ng ospital na pinapasukan niya. Oh, Maricel Soriano, kamusta ka na? Hindi ka man lang nagsabi kung kailan ang dating mo from Canada. Agad niyang niyakap ang kaibigan. Last month pa ako nandito. Sorry talaga, Beshi ha. Inuna ko muna yung life ko eh. Hinanap ko yung ex ko, yung nakwento ko sa iyo dati, sagot ni Maricel Soriano. Oh, anong balita? Ayun, oh, tatayo na lang ba tayo rito?
Let's go. Pag-iiba ni Maricel Soriano, sabay hawak sa braso niya. Sa isang restaurant sila humantong. Wow, big time ka na yata eh, sabi niya. I'm sorry, Luz Biminda. Ang dami kong inilihim sa'yo. Hindi ko nasabi sa'yo na anak ako ng may-ari ng isang malaking medical distributor na miyembro ng isang malaking corporation. Nahahanay kami sa mga ganoong negosyo, sabi ng kaibigan. Sa sinabi ng kaibigan, naalala niya na ganoon din ang hinawakang kumpanya noon ng asawa niya bago ito naging CEO ng kanilang ospital. Oh, ikaw, kamusta ka na? May asawa ka na ba? Tanong ni Maricel Soriano. Agad siyang tumango. Oo, kakakasal ko lang 6 months ago. Sayang nga, hindi kita na-invite. Hindi ko matawagan ang number mo eh, at hindi ka nagre-reply sa mga email ko sa'yo. Bakit ganon? Hayaan mo, Beshi. By the way, congratulations. At sino naman kaya ang maswerteng lalaki na nagpaibig sa mabait pero strict akong kaibigan? Nakangiting tanong ni Maricel Soriano. Sasagutin na sana niya ito nang biglang mag-ring ang cellphone ni Maricel Soriano. Beshi, pasensya ka na ha. I need to go. Agad na bumeso sa kanya ang kaibigan at kumuha ng wallet, sabay iwan ng pera sa lamesa nila. Sagot ko na ang coffee natin. Tatawagan kita mamaya, sabi nito, sabay alis ng nagmamadali. Nakita niya ang paghinto ng isang kotse sa tapat ni Maricel Soriano mula sa glass wall ng restaurant hanggang sa sumakay na ito at tuluyang nawala sa paningin niya. Naisipan na rin niyang tumayo para makauwi. Bigla niyang naisip ang silipin ng cellphone para tanungin kung nasaan na ang asawa niya. Rosalinda, pasensya na. Mail late ako ng sandali, sabi ng asawa sa message nito. Agad niyang inayos ang sarili. Halos alas 11 na ng gabi nang makauwi si Erwin. Nakatulog na siya sa pag-iintay sa asawa. Nagising na lamang siya nang madama ang masuyong halik nito sa kanyang loob. Oh, honey, kara-rating mo lang ba? Oo, honey. Napatagal ang meeting sa mga investors. Sorry ha, tsaka dumating kasi yung anak ng bagong chairman kaya napahaba ang kasiyahan. Next time, honey, isasama na kita sa mga ganong event, pagpapalong ni Erwin. Hindi naman nila alam na taken ka na, at kasalanan ko yun. Ako ang may gusto na itago mo ang kasal natin kahit alam ng parents mo ang totoo, sagot niya. Pagtatago natin, okay na siguro na malaman ng lahat. Isa pa, wala ka namang nilalabag na rules sa ospital. Kaya wala nang dahilan para itago pa. Tumango siya ng marahan. Oo, honey, sige, kukuha ako ng buwelo para maipaalam ko na sa mga kasama ko sa department na may asawa na ako. At ang CEO pa ng ospital namin, ngumisi siya na tila nang aasar sa asawa. Okay, honey, tulog na tayo, sabi na lang nito. Alam niyang hindi gusto ng asawa niya ang naging setup nila, kaya nangako siya sa kanyang sarili na ipagtatapat na niya ang lahat sa mga taga-ortho department. Alam rin naman niya na hindi na iyon magiging issue pa para sa mga kasamahan niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa ospital, isang masayang bati at sigaw ang narinig niya. Luz Biminda, mabilis siyang napalingon. Maricel Soriano, bulalas niya. Oo, ako nga. Ano ka ba? Siyempre hiniling ko na lang sa daddy ko na dito na ako ipasok as a nurse matapos ang napakagandang experience ko sa Canada na kasama ka. Siyempre gusto ko rin na makasama ka ulit. At dito rin sa department na ito, masayang sabi ni Maricel Soriano at napayakap pa sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Magkasama na tayo uli, masaya niyang sagot. HM, ang sabihin mo, may nakitang pogi rito yung kaibigan mo. Ang saya niya kanina eh, sabat ni Ligaya. Nagkatinginan sila ni Maricel Soriano at nagtawanan. 3 oras pa lang na naka-duty si Maricel Soriano nang marinig nila ang announcement na magsasalita ang CEO sa lobby tungkol sa bagong regulasyon ng kanilang ospital. Naunang bumaba si Maricel Soriano at naiwan siya dahil kasalukuyan niyang binabantayan ng isang pasyente na hindi maaaring iwan ng mga sandaling iyon. Habang pababa na si Maricel Soriano, hindi nito inaasahan na makita si Erwin. Agad niya itong nilapitan. Erwin, what are you doing here? Tanong ni Maricel Soriano. Agad siyang nahila ni Erwin patungo sa isa sa mga room na walang tao. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo, tapos na tayo at hindi na pwedeng dugtungan pa ang nakaraan natin? Pagalit na sabi ni Erwin. Agad na naglabasan ang mga butil-butil na pawis sa noo nito. Oh, come on, Erwin.
May asawa ka na ba talaga, katulad ng sinabi mo sa akin kagabi? Bakit walang nakakaalam kahit na sino? Tinanong ko ang papa, hindi ka pa raw ikinakasal. So, nagsinungaling ka. At ngayon, CEO ka na ng isang ospital. Akala ko ayaw mong maging doktor. Kaya nga, kahit na pinagdoktor ka ng papa mo, hindi ka naging doktor, sarkastikong sabi ni Maricel Soriano. Pare ba, Maricel Soriano? Dati iyon. Naisip ko ngayon na panahon na para gamitin ko ang natutuhan ko. Isa pa, hindi naman ako doktor dito CEO ako. At isa lang ang masasabi ko sa iyo, huwag mo akong lalapitan dito dahil dito rin nagtatrabaho ang asawa ko, Mariing Billy ni Erwin. Oh, really? Sino naman? Luz Biminda Garcia, nurse siya dito. At ayokong malaman niya na narito ka rin na ex ko, Mariing sabi ni Erwin. Tapos binuksan niya ang pintuan at lumakad palabas. Malayo na si Erwin nang makita ni Luz Biminda at tinawag ito. Honey, malakas niyang tawag. Patakbo siyang lumapit sa asawa at kinapitan ang braso nito. Hindi niya alam na nasa likuran niya si Maricel Soriano. Luz Biminda, sigaw rin ni Maricel Soriano. Sabay silang napatigil ni Erwin. Mabilis niyang nilinggan ang kaibigan. Oh, Maricel Soriano, mabuti naman, nandito ka pala, ngumiti siya, tapos pa ilang tiningnan ng asawa. He's my husband. Sorry ha, now ko lang din kasi naisip na sabihin sa buong department, napaharap siya sa asawa at tiningnan muna ito. Sasabihin ko na sa kanila, bulong niya sa asawa. Pansamantalang natulala si Maricel Soriano habang hindi rin agad nakapagsalita si Erwin. Oh, bakit parang tulala kayong dalawa? Siya nga pala, honey, si Maricel Soriano. She's my best friend. Galing pa sa Canada. Last month lang siyang bumalik dito sa bansa natin. Alam mo bang anak pala siya ng isa sa mga chairman na katulad ng kumpanya mo? Masaya niyang pagbabalita kay Erwin. Ngunit maya-maya lang ay tinawag na si Erwin para sa anunsyong gagawin nito. Honey, kita na lang tayo roon sa lobby ha, sabi ni Erwin, tapos nauna nang bumaba sa lobby. Napatingin siya sa kaibigan. Tara na, tanong niya, at ngiti lang ang isinagot nito. Sabay silang lumakad pababa sa lobby ng ospital. Nakapagsimula na ng talumpati si Erwin nang makababa sila ni Maricel Soriano. Nakakapit pa siya sa kamay ng kaibigan. Kapwa sila nakatingin sa asawa niya habang pinapakinggan ang mga sinasabi nito. Nagpalakpakan na ang mga taong naroon, ngunit napatigil ang lahat nang magsalita muli si Erwin. Sandali lang, meron pa akong isang mahalagang announcement, simyo lang sabi ni Erwin. Minsan pang nagkaingay at nagbulang-bulungan ang lahat ng naroon. Nako, ano kaya yun? Tanong ni Ligaya na damaykit sa kanila. Napatingin lang siya at saka ngumiti. Inyo na, matagal na akong nagpakasal. 6 months ago pa, hindi ko lang iyon nai-anunsyo kasi nakiusap sa akin ang wife ko na huwag munang ipaalam. Natakot kasi siyang mahusgahan ng iba. Pero ngayon, naging matapang na siya. Naisiwalat na mag-asawa na kami. Itinuro siya ni Erwin. Si Nurse Luz Biminda Garcia, she's my wife. Malakas na palakpakan ang narinig niya matapos ang anunsyong iyon ni Erwin. Nang tingnan niya ang kaibigang si Maricel Soriano, wala na ito sa tabi niya. Hi, tawag ni Erwin kaya napalingon siya sa asawa. Ilang sandali pa, dinumog na siya ng buong taga-orthopedic department. Nahihiyaman siya sa ginawa ng asawa dahil na-broadcast ang bagay na iyon sa buong ospital, masasabi niyang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Na-realize niya na kung noon pa niya sinunod ang gusto ni Erwin, masaya na sana sila kahit na nasa iisang ospital sila. Mula noon, mas naging masaya ang buhay nila ni Erwin. Ngunit hindi niya alam kung bakit bigla namang nagpalipat si Maricel Soriano sa ibang ospital matapos ang balitang iyon. Hello, Beshi. Ano yung nabalitaan kong nagpalipat ka agad sa ibang department? Anong nagpalipat? Hindi Inilipat ako ni Papa sa ibang branch bilang HR ng ospital. Alam mo naman ako, malakas ang kapit ko, kaya madali lang ang lahat para sa akin. Biro nito sa kanya. Sino bang mas malakas ang kapit? Ako nga itong may asawang CEO Biro din niya na sinabayan ng tawa. Oh, sige na. Sorry naistorbo pa kita. Kailangan na ako ng pasyente ko. Bye na. Ibinaba na niya ang hawak na cellphone at idiniretso ito sa bulsa.
Samantalang kahit na anong iwas ang gawin ni na Erwin at Maricel Soriano, hindi nila alam kung bakit tila sinasadya ng pagkakataon ang kanilang pagkikita. Nasa hotel silang pareho para sa isang business event. Nautusan si Maricel Soriano ng ama. Oh, mabuti naman Erwin at nakarating ka. Actually, narito rin ang anak ko dahil gusto ko sanang magkita kayong muli. Alam ko na ikaw ang una niyang hinanap nang makauwi siya, sabi ng chairman. Stop it, may asawa na si Erwin. Hindi ko na siya ginugulo ngayon, sabi ni Maricel Soriano. Wala naman yun. Ang isang relasyong hindi ipinaalam ay walang bisa para sa ating mayayaman. Kahit na sino ang tanungin mo, walang maniniwala na ikinasal na si Fernando Alvarado, sabi ng ama ni Maricel Soriano na tumawa pa. Sige, maiwan ko na muna kayo. Mag-usap kayo at baka maayos niyo pa ang nakaraan ninyo, sagot ng ama ni Maricel Soriano. Maricel Soriano, pwede bang itago na lang natin kay Luz Biminda na ikaw ang ex ko? Ayokong masaktan siya at ayoko ring magkasira kami kung okay lang. Katulad mo, ayoko ring masaktan ang kaibigan ko. Pero hindi ba deserve niyang malaman ito, na may nakaraan tayo? Panloloko pa rin na matatawag kung ililihim natin sa kanya. Paano na lang kung malaman niya sa iba? Shut up, iyong sa atin matagal nang nabaon sa limot. Wala nang tayo. What's the point na ipaalam pa sa kanya? Get away from me. Mariing taboy ni Erwin kay Maricel Soriano. Ang mga pangyayaring iyon ay nasundan pa. At kung minsan, hindi nila maiwasan na palaging magkasama sa mga event. Isang event ang pupuntahan ni Erwin. Para iyon sa mga investors kaya mahalaga ang speech na sasabihin niya. Naghanda rin sila ng mga espesyal na regalo para sa mga bagong investors na dadalo. Honey, sobrang halaga talaga para sa ospital natin ang mga investors na iyon. Kaya alam mo bang kailangan ko talagang maibigay ang mga regalo sa kanila? Yes, honey. Alam ko. Kaya nga ay ready ko na sa kotse mo eh. Sige, honey. Kita na lang tayo mamaya ha. I love you. Tapos ginawaran siya ng halik sa labi ng asawa. Honey, mauna ka na sa parking lot. Sisibayan kita kasi meron pa akong inaasikaso. Okay, bye, honey. Tapos ay umalis na si Erwin. Isang oras na bago siya nagpasyang umalis para pumasok sa ospital nang makita niyang ibang susi pala ang nadala ng asawa niya. Iyong lumang kotse ang nasakyan nito, samantalang sa bagong kotse niya inilagay ang mga pangregalo para sa mga investors. Nako, naloko na. Honey, kailangan ko patuloy ihatid sa hotel ang mga regalo. Habang nasa kotse siya at nagmamaneho, sinubukan niyang tawagan ng asawa pero hindi na ito sumasagot. Mabuti na lang at alam naman niya ang venue ng event at kung saang floor ba gaganapin. Nang makarating, agad na itinigil ni Luz Biminda ang kotse at saka siya pumasok sa malaking building ng isang luxury hotel. Pagdating sa floor kung saan naroon na yata ang lahat ng mayayaman, dala niya ang mga pangregalo. Hinarang naman siya ng guard. Sino po kayo, ma'am? Tanong ng security na naka-assign sa event. Asawa ko ni CEO Fernando Alvarado, pagpapakilala niya. Pero ang alam ko po, nasa loob na ang ipinapakilalang asawa ni CEO Erwin. Katatapos nga lang ng kamayan para sa announcement, sabi ng guard. Sige, okay lang yun. Personal assistant ako at dala ko itong mahalagang bagay na ito, pangregalo sa mga investors. Pero ma'am, importanteng event po kasi ito. Hindi po kami pwedeng magpapasok ng walang. Dala ko nga ang mga regalo ng CEO. Hindi ka ba makaintindi? Ayaw mong pumayag na asawa ko ng CEO. Dala ko ang regalo. Papasukin mo ako dahil aalis na rin naman ako. Naiinis na sabi niya sa lalaking gwardiya. Nang tumaliko dito dahil may kinausap sa radyo, agad na siyang pumasok. Naiinis na siya sa sitwasyon at natatakot sa mga sinabi ng lalaki. Ngunit pagdating niya roon, narinig niya ang kasiyahan ng mga tao habang inuudyukan ng mga ito ang dalawang tao na kilalang kilala niya, si Maricel Soriano at si Erwin. Mahina niyang bulalas, kiss the wife. Kiss the wife. Kantsaw pa ng mga tao sa paligid nila. Tumatawa lang ang dalawa at sa tingin niya, wala namang balak na sundin ng mga ito ang mga kantiyawan. Kailan ba kasi kayo ikakasal? Ang tagal na ninyong magkarelasyon eh. Talaga, akala namin hiwalay na kayo. Kailan pala kayo nagkabalikan? Ngunit lahat sila napalingon sa gawin niya nang marinig ng mga ito ang mga nabasag na dala niyang mamahaling wine.
Agad na namutla ang mukha ni na Erwin at Maricel Soriano, pareho nilang hindi inaakalang maririnig niya ang mga salitang iyon. Napalapit agad si Erwin sa kanya. Honey, makinig ka muna, please, nakikiusap na sabi ni Erwin. Samantalang lumapit rin si Maricel Soriano. Luz Biminda, please, makinig ka muna sa amin. Wala kaming ginagawang masama, ngunit mabilis at malakas na sampal ang inabot ni Maricel Soriano mula kay Luz Biminda. Halos mahilo si Maricel Soriano sa sampal na iyon pero hindi nito nagawang gamanti sa kanya. Tumalikod si Luz Biminda at mabilis na umalis sa event venue na iyon. Halos lakad at takbo ang ginawa niya para lang hindi siya maabyutan ni Erwin. Sapat na sa kanya ang malamang niloko siya ng mga ito. 8 buwan na ang lumipas buhat ng pagtaguan niya si Erwin. Walang kahit na sinong tao ang nakakaalam kung saan siya, at wala ring nakakaalam na nagdadalang tao pala siya. O Luz Biminda, sabi ko naman sa iyo ako na ang maglalaban niyan, awat ni Rosalinda sa ginagawa niya. Rosalinda, sorry ha, ang laki na ng pang-aabusong nagawa ko, sabi ni Luz Biminda habang niyakap siya nito. Ano ka ba? Ako ang unang nag-alok ng tulong sa'yo. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo lang rin? Kaibigan kita, ikaw ang samalo ng trabahong iniwan ko noon, at ngayon, nandito na naman ako para sa'yo. Kaya tayo nagkasama ulit, masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Naalala ko pa nung gabing magkasalubong tayo sa isang maingay na pamilihan. Para kang basang sisiw, walang kahit na anong dala. Umuulan din noon at alam kong problemado ka. Kaya ayon, agad kitang nilapitan. Mabuti na nga lang nakilala mo ako, sagot ni Rosalinda habang inalala rin ang sandaling iyon. Pero alam mo, may kasalanan din ako sa'yo, sabi nito sa mahinang tinig. Ah, ano yun? Sorry ha, pero ginagawa ko lang yun dahil iyon ang alam kong tama. Alam ko na mahal mo si Erwin. Gabi-gabi kapag natutulog ka, binabanggit mo ang pangalan niya. Si Erwin ang laman ng puso at isipan mo. At alam kong nasasaktan ka na sa kanya. Nag-public apology pa nga siya na napanood natin. Inamin na niya na mali siya dahil hindi kanya ipinakilala ng maaga sa mga investors. At pumayag pa siya sa gusto ng chairman na magpanggap muna si Maricel Soriano bilang fiancé niya. Inakala kasi nilang pansamantala lang naman ang kasinungalingang iyon, kaya hinayaan nila. Pero iyon nga, pagkakataon ng lahat. Narinig mo naman at inakala mong may relasyon sila. Pagtatapat ni Rosalinda, bakit mo alam ang lahat ng yan? Tanong niya sa kaibigan. Nung araw na iyon, agad na nag-chat si Sir sa GC ng mga admin sa ospital. Baka may nakakita sa'yo. Bawat magkakasama may mga GC. Nakarating sa akin ang balitang nawawala ka. Eksaktong nakita kita, kaya ipinaalam ko sa kanya. Inutusan niya akong mag-resign sa trabaho ko sa ospital at alagaan ka bilang personal nurse dito sa mismong bahay na binili rin niya para sa'yo. Natulala siya sa sinabi ni Rosalinda. Ibig mong sabihin, all this time, alam niyang buntis ako. Alam niya kung nasaan ako. Kaya ba marangya pa rin ang buhay natin kahit na sinabi mong natanggal ka na sa trabaho? Akala ko ba kapatid mong nasa ibang bansa ang nahiraman ko ng pera? Sorry, sinabi ko lang yun dahil alam naman namin na hindi ka pa handa. Pero ngayon, alam kong namimiss mo na siya at gusto mo siyang makasama dahil palabas na ang baby ninyo. Kaya bukas, sasamahan kita sa monthly check-up mo. At dapat ay pangako mo sa akin na matapos ang check-up, uuwi ka na kay Erwin, sabi ni Rosalinda. Napatawad na kaya niya ako sa pagtatago ko? Malungkot niyang tanong. Nagulat pa siya nang may aylapag si Rosalinda sa hita niya. Ano naman to? Kinuha niya at binuklat. Nakita niya ang santambak na picture ni Erwin sa labas ng bahay nila. Araw-araw at gabi-gabi, naririyan siya sa labas ng bahay natin. At alam mo bang nag-iiwan pa siya ng ilang bodyguard para bantayan ka? Oh, sabay abot nitong muli. Ano naman to? Tanong niya habang hawak ang panibagong plastic na may sobra. Tingnan mo. Nang tingnan niya, nakita niyang puro tig-1,000 iyon. Hindi na siya nakakibo dahil alam na niyang kay Erwin galing ang mga pera. Tuwing umaga, may nakukuha akong sobra na may lamang 10,000. Iyong iba ay pinaggagastusan ko sa iyo, pampa-check up mo. Alam ko na kay Erwin galing yun, kaya kinukuha ko na rin. Saludo ako sa lalaking yun. Binigyan ka niya ng space katulad ng kailangan mo. Pero ngayon, tapos na ang space na yan. Isisilang mo na ang anak mo ilang araw na lang.
Papayag ka bang lalabas siya sa mundong ito na walang kinikilalang ama? Litanya ni Rosalinda. Matapos ang gabing iyon, naisip na niyang bumalik kay Erwin. Lumabas siya pero wala siyang makitang sasakyan. Sana bukas, naririyan na siya, dasal niya sa isip lamang. Kinabukasan, maaga siyang nagising at lumabas siya para silipin kung may kotse ba sa labas, kung saan sinasabi ni Rosalinda na naroon ang asawa. Pero wala siyang nakita, kahit na sino. Wala naman siya, malungkot niyang sabi. Pero may pera dito sa mailbox, sabi ni Rosalinda para ipaalam na dumating ito. Baka mga tauhan lang niya ang naglagay niyan. Tero na at maghahanda na ako sa check-up. Mahina pero may halong inis na sabi niya habang papunta sila sa ospital. Bigla na lang siyang nakadama ng matinding sakit. Rosalinda, paano pala kung hindi pa nakaikot ang anak ko? Posible pala akong match, no? Sabi niya habang tinitiis ang sakit ng tiyan. Hayaan mo na, mas okay para sa akin kung painless ka, napapangiting sabi ng kaibigan. Kaya lang, hindi na niya napigilan ang pagputok ng panubigan. Kasabay noon ang pag-agos ng dugo sa kanyang binti. Matinding sakit ang nararamdaman niya. Mamang driver, pakibilisan naman po, pakiusap niya hanggang sa nawalan na siya ng malay. Nang dumating sila sa ospital, agad siyang dinala sa operating room. Anong nangyari kay Luz Biminda? Tanong ni Maricel Soriano, na sa ospital pa lang nagtatrabaho at nagkataong papasok pa lang. Nawalan siya ng malay sa sobrang bleeding. Hindi rin namin alam kung umikot na ba ang bata sa sinapupunan niya. Ngayon pa lang kami uli magpa-ultrasound nag-aalalang sagot ni Rosalinda. Ipasok na ninyo siya sa sabi ng doktor na umasikaso. Ilang minuto silang naghintay roon. Maya-maya, lumabas ang doktor mula sa operating room. Kailangang maghanda kayo ng dugo. Maaaring kailanganin namin ng maraming dugo. Nag-request na rin kami sa blood bank. Pero habang wala pa iyon, meron bang pwedeng magbigay? Tanong ng doktor. Ako, Doc, pareho kami ng blood type, pag-presente ni Maricel Soriano. Salamat, Maricel Soriano, natutuwang sagot ni Rosalinda. Sige, kung ganoon, ihanda na ninyo ang lahat, utos ng doktor sa nurse na naka-duty roon. Sumunod si Maricel Soriano upang may sigawan na ang procedure. Maya-maya, dumating si Erwin at nagmamadaling lumapit sa Kumusta siya? Nasa ayos lang ba siya? Nawalan siya ng malay kaya kailangan na niyang match. At naghahanda naman si Miss Maricel Soriano na magbigay ng dugo habang wala pang dugo na galing sa blood bank, paliwanag ni Rosalinda. Anong nangyari? Bakit nawalan siya ng malay? Sabi mo sa akin, okay naman ang pagbubuntis niya, tanong ni Erwin. Oo, ayos naman Hindi ko pa natanong kung bakit bigla siyang napaanak ngayon. Check-up pa lang namin dapat. Napaaga siya ng 1 linggo. Ganun ba? Nalungkot si Erwin habang sinisilip ang operating room. Hindi niya makita ang nasa loob. Sa tingin ko, dahil iyon sa magkahalong stress at excitement na nararamdaman ni Luz Biminda. Nakapagdesisyon na siya na patawarin ka at bumalik sa'yo. Napag-usapan namin kagabi ang tungkol sa'yo at ipinagtapat ko na lahat sa kanya na alam mo na nasa poder ko siya at ibinigay ko ang lahat ng pera na binibigay mo para sa kanya. Pero hindi ka dumating kagabi at kaninang umaga. Na-disappoint siya siguro. Miss na miss ka na niya, sabi ni Rosalinda. Dahil sa mga narinig ni Erwin, nanalangin ito ng mataimtim sa Diyos na sana ay pagalingin ng asawa niya at maging maayos na ang lahat para sa kanila. Makalipas ang 2 araw, Mommy Luz Biminda, na si Baby Jerwin. Ang gwapo-gwapo, masayang sabi ni Maricel Soriano habang bitbit ang baby nila. Napatingin si Luz Biminda sa kaibigan at marahan niyang hinaplos ang kamay nito, lalo na nang maibigay kay Erwin ang anak nila. Maricel Soriano, thank you so much. Sa kabila ng pinagbintangan kita, tinulungan mo pa rin ako. Sorry at please forgive me, naiiyak niyang sabi. Tapos, nagyakap sila ni Maricel Soriano. Alam mo, ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Hindi kita pinagkatiwalaan. Hindi ako nagtiwala sa iyo na kaya mong tanggapin ang lahat kung sinabi lang namin ng maaga. Sorry din na humantong sa kailangan ninyong maghiwalay para lang maayos ang problema. Sige, alam kong kailangan niyo rin mag-usap. Aalis na muna ako. Pagaling ka na ha, sabi ni Maricel Soriano. At dahil doon, alam niyang maayos na ang lahat sa kanilang dalawa. Honey, sorry and thank you. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang umunawa sa akin.
Sorry, naging childish ako at nakalimutan ko ang tunay na essence ng pagiging mag-asawa, na dapat nagtitiwala tayo sa isa't isa. Hayaan mo, honey, kahit kailan, palagi ko nalang sisikaping hindi na magsinungaling sa'yo. Kasi mahal kita, at dapat kong piliin ang ipaalam sa'yo ang totoo. Salamat, honey, dahil hindi ka lumayo ng tuluyan. Alam ko naman na alam mong mahahanap kita. I love you and I want you to be back, naiiyak na sabi ni Erwin. Maya-maya, umiyak na rin ang baby nila. Baby, narito na si mommy at daddy. Hindi ka namin iiwan. Para sa'yo, magsasama kami ng papa mo ng tapat at mamahalin namin ang isa't isa, sabi niya sabay halik sa noo ng baby. Salamat, Luz Biminda, my honey. I love you. Tapos niyakap siya ni Erwin, kasama ang kanilang anak. Wakas.